Dear Dr. Love, magandang gabi po. May nais po sana akong ihingi ng advice mula po sa inyo. Ako po si Eileen ng Quezon City. Baby pa lamang po ako nang iwan daw po ako ng nanay ko, sabi ng lola ko, para magtrabaho abroad. Never po kaming nagkaroon ng communication ng nanay ko hanggang nagkaisip na ako. Ang kwento po sa akin, naghiwalay daw po sila ng tatay ko. Ngayon po, lumaki po ako kasama ng tatay ko at ng stepmother ko. Hindi ko rin po naisip na hanapin siya dahil masaya naman po ako sa nakagisnan kong pamilya. Sinabi naman po nila na hindi ko tunay na nanay ang kinalakihan kong nanay. Years after, biglang dumating po ang original or biological mother ko. First year high school po ako noon, Dr. Love. Wala po akong naramdaman na kahit anuman sa nanay ko dahil hindi ako lumaki sa kanya. Normal lang naman siguro yung ganung feelings since hindi nga po ako lumaki kasama niya. Then, kinuha niya ako sa tatay ko. Sumama naman po ako, Dr. Love, sa paniniwalang baka gustong bumawi ng nanay ko sa akin. Sa mga taon na hindi niya ako inalagaan, pero kabaligtaran po ang nangyari. Inalipusta po niya ako. Hindi ko na lamang po ididetalye, pero for me, it was a nightmare. Dala na siguro ng trauma, kaya ganito ko siya i-describe. Maraming hindi magandang nangyari. Imbis na mas patatagin niya ang aming relasyon na mag-ina, lalo pa itong nasira. Lumaki ako sa trauma, takot, sa emosyonal na pang-abuso niya. Kaya sabi ko, kapag kaya ko nang lumayo at tumayo sa sarili kong paa, aalis ako sa poder niya. At that time, kasi may kapasidad ang nanay ko na sa pinansyal kaysa sa aking ama. Moving forward, ako po ay nagtatrabaho na. Umalis na po ako sa nanay ko. Independent woman nga, ang sabi nila. Iniisip ko lang, dapat po ba akong makipag-reconcile sa nanay ko sa kabila ng nangyari? Paano kapag hindi siya nagbago? Thank you, Dr. Love. At hihintayin ko ang iyong payo, gumagalang Eileen. Ating balikan ang liham kasaysayan, padala sa ating palatuntunan ni Eileen ng Quezon City. Ang kasaysayan mo, Eileen, ay hindi espesyal. Sa mga panahon na ito, nagiging ordinaryo na ang kasaysayan ng buhay mo nang ikaw ay isinilang ng iyong ina, iniwanan kanya dahil naghiwalay ang nanay mo at saka ang tatay mo at nagtrabaho siya sa abroad. Marami ng mga kasaysayang ganyan na hindi sana dapat nangyayari sa isang pamilya. Pero hindi natin maikakaila na maraming dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa at there are 1,001 reasons kung bakit naghiwalay ang mag-asawa at ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa atin para pag-aralan natin yung itinutulak nilang divorce sa ating bansa. Na ngayon ang naaapektuhan ng diborsyo ay ang mga bata, ang mga anak. Sa sitwasyon nitong si Eileen ng Quezon City, siya ay lumaki na at naging independent dahil nung siya ay bata pa, nagbalik yung kanyang nanay, biological mother niya. Nagbalik at pinuntahan yung kanyang tatay kung saan nakatira si Eileen kasama ng kanyang madrasta, ang pangalawang kinakasama ng kanyang ama.
Well, obviously, sumang-ayon ang kanyang ama na mapunta si Eileen sa kanyang ina na akala ni Eileen ay matutulungan siya at magbabago at mababawi ng mga pagkukulang niya kay Eileen. Kaya bilang isang anak, ang sabi ni Eileen, wala siyang naramdaman noong makita niya yung nanay niya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa iyo, pero may mga sitwasyon na yung mga anak na napahiwalay sa mga magulang kahit paano, sabi nga nila, merong lukso ng dugo, no? May lukso ng dugo kapag nakita yung kanilang mga magulang. Maaaring dahilan sa lumaki si Eileen na wala ang kanyang ina, na hindi niya nagisnan, hindi niya alam kung anong itsura ng kanyang ina, hindi siya nagkaroon ng panahon para mag-bond sa kanya, ni hindi niya nayakap yung kanyang ina when she was younger. At nang dumating ang kanyang ina ay nasa may wastong pag-iisip na siya. Kinuha siya ng kanyang ina at siya'y sumama sa pag-asang mabubuo muli ang kanilang relasyon at magbabanding sila. Ang problema, dito na nagsimula ang kanyang mga bangungot sa buhay dahil na-trauma siya sa kanilang relasyon ng kanyang ina. Marami raw na hindi magandang nangyari na imbis sana ay naging matatag ang kanilang relasyon, lalo pang nasira. Nandiyan ang trauma, nandiyan ang takot, at emosyonal na pang-aabuso niya. Siguro nga, sapagkat hindi naging close itong nanay ni Eileen sa kanya, at hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit kinuha pa niya yung kanyang anak sa ama ng bata, kung ganong uri ng pagtrato lamang ang gagawin niya. Kaya ang ginawa ni Eileen ay bumukod siya, bagamat ang kanyang nanay ay mas stable ang kakayanang pinansyal, bumukod si Eileen at naging independent. Ang iniisip lang niya, dapat pa po ba akong mag-reconcile sa nanay ko sa kabila ng nangyari? Paano kapag hindi na siya nagbago? Ang pagbabago, Eileen, ng nanay mo, hindi natin kayang makontrol. Hindi ko rin po pwedeng idikta sa iyo na maging malapit ka sa nanay mo pagkaraan ng maraming pagkakataon na ibinigay mo sa kanya para mabuo ang inyong relasyon. Pero hindi yun ang nangyari. So, natutuwa naman ako sapagkat ikaw ay naging independent na ngayon. Siguro you're of age already. Independent ka na. At namumuhay ka na ng sarili mo. At nakakatayo ka na para masuportahan ang iyong pangangailangan. Ang sa akin na lamang kung ang katanungan mo ay dapat pa bang mag-reconcile sa nanay mo. Kung akong tatanungin mo, mas magandang mabuhay sa mundo nang wala kang sama ng loob. Kung akong tatanungin mo, mas gugustuhin kong mabuhay sa mundo nang panatag ang kalooban ko na wala akong itinatanim na galit o sama ng loob kanino man. Gigising ka ng umaga ng magandang pakiramdam mo. Lalo, hindi natin maikakaila ang dugo na nananalaytay sa iyong katawan ay dugo rin ng nanay mo. She is your biological mother. Hindi nangangahulugan na kung mag-reconcile ka sa kanya, doon ka ulit titira or magiging very close kayo. Kung mag-reconcile ka, ito ay binubuksan mo lamang ang puso mo sa kanya para
mapayapa ang kalooban mo at wala kang feeling of guilt. Kung siya ay magbabago doon sa inyong bagong relasyon, well then that's something good. Magandang asahan kung magbabago siya, magkakaroon ka ng isang kakampi, magkakaroon ka ng isang kaibigan, magkakaroon ka ng isang kamag-anak na nakauunawa sa iyo. Pero hindi natin makukontrol kung magbabago ang nanay mo sa kanyang pananaw at pag-uugali. Kung hindi man siya magbago, nasa sa kanya yon. Ang mahalaga sa iyo, Eileen, mapayapa ang buhay mo. You are not at war with your mother. Kung may maitutulong ka, tulungan mo siya. And you don't necessarily have to live with her. Hindi kinakailangang manirahan ka kasama niya sa isang bubong. Ito ay bunga na lamang ng inyong paghiwalay kung sakaling ikaw man ay hindi naging malapit sa kanya. Ito ang bunga ng kanyang kagagawan. At sa akin lamang, mas maganda ang buhay kung wala kang kaaway. You will be at peace with everyone, magbago man siya o hindi. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.